Ang kwento natin ngayon ay dadalhin tayo sa Japan upang talakayin ang isang kaso na nagdulot ng matinding usapin at maraming katanungan. Sa unang tingin ay tila isa lamang itong karaniwang insidente. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting nabunyag ang mga detalye na nagbigay liwanag sa mga komplikadong katotohanan. Ano nga ba ang tunay na nangyari at sino ang dapat managot? Samahan ninyo ako habang isa-isahin natin ang mga pangyayari batay sa mga ulat at ebidensyang inilatag sa kaso. Bandang 6:00 ng umaga noong 13 ng Mayo 2018. Isang nakakabiglang tuklas ang naganap sa isang parking lot sa isang residential area sa Suzuka City, Mie Prefecture, Japan. Sa likurang upuan ng isang van, natagpuan ang katawan ng isang batang lalaki sa malungkot na kalagayan. Siya ay si Rieki Yokoyama, 25 taong gulang na ang leeg ay mahigpit na nakatali gamit ang isang electric cord na mahigit 3 talampakan ang haba. Sa mukha niya, sa ibabaw ng kaliwang mata, may malinaw na palatandaan ng pagkikipaglaban. Ang van ay pagmamay-ari mismo ng biktima, bukas ang mga pinto at nasa ignition pa ang susi. Ayon sa forensic report, ang sanhi ng kamatayan ay asphyxiation o pagkahigpit sa leeg. Mabilis na nakonklude ng pulisya na hindi ito aksidente, kundi sinadyang pagpatay. Bagamat may medyo magaspang na itsura at nagtatrabaho sa house demolition na karaniwang iniuugnay sa matitigas na tao, kilala si Rieki sa kabutihang loob. Lahat ng kakilala niya ay nagulat sa labis niyang kabaitan. Isa pang malungkot na detalye na ang nakadiskubre sa katawan ay ang stepson ng biktima na dating kaklase rin ni Rieki sa junior high school. Nang banggitin ang pangalan ni Rieki, hindi maiwasan ng stepson na makaramdam ng kakaibang kaba. Noong nasa middle school sila, magkaibigan sila at madalas na iniimbitahan ni stepson si Rieki sa bahay. Hindi niya inasahan na babaguhin ng panahon ang kanilang relasyon. Pagdating ng 2015, dahil kapwa na sa 20s na sila, madalas dalihin ni stepson si Rieki sa maliit na bar na pag-aari ng kanyang ina na si Fujiko para uminom at suportahan ang negosyo nito. Sa mga panahong iyon, unti-unting nagkaroon si Fujiko ng espesyal na damdamin kay Rieki na madalas niyang binibigyan ng atensyon at pag-aalaga. Sa kanyang masigla at bukas na personalidad, mabilis na nahulog ang loob ni Rieki kay Fujiko. Hindi naglaon, naging malalim ang kanilang relasyon at ilang buwan lang ang nakalipas. Nagdesisyon silang magpakasal kahit na may pagtutol ang pamilya. Upang magkaroon ng maayos na tahanan para sa kanilang bagong buhay mag-asawa, hindi nag-atubiling bumili si Rieki ng bagong bahay. Bagamat may ilang nabigong kasal si Fujiko noon, tila iba ang pagkakataong ito. Ipinakita ng mag-asawa ang malalim nilang pagmamahalan sa isa't isa. Naglakbay sila ng magkasama, nag-relax sa bahay at laging magkahawak kamay sa publiko. Nakita ng stepson na sa simula'y hindi komportable sa relasyon ang kaligayahan ng mag-asawa at unti-unti niyang tinanggap ang kasal ng kanyang ina at dating kaibigan. Sa labas, tila masaya at mainit ang samahan ng pamilya. Sa mas malalim na investigasyon, pinansin ng mga otoridad ang salaysay ni Fujiko. Ayon sa kanya, bandang 1:00 ng 13, tapos na si Rieki sa trabaho at dumaan sa maliit niyang bar para sa ilang inumin. Bandang 4:00 ng madaling araw, umuwi muna siya upang magpahinga. Sa 5:00, tumawag si Rieki upang sabihin na malapit na siyang umuwi, ngunit mula noon,
Hindi na siya makontak ni Fujiko sa kabila ng paulit-ulit na tawag. Nag-alala siya at tinawagan ang kanyang anak na naninirahan sa ama upang tingnan si Rieki. Sa kasamaang palad, bandang 6:00 ng umaga, natanggap ni Fujiko ang nakapangingilabot na balita ng pagkamatay ni Rieki. Labis siyang nadurog sa kalungkutan. Sa mga sumunod na araw, ang kilos ni Fujiko ay hindi lamang nagdulot ng awa, kundi nagpakita rin ng paghanga sa kanyang pananatili ng composure sa gitna ng matinding sakit. Sa lamay at libing ni Rieki, ang anyo ni Fujiko na pagod, nakayuko at malalim ang dalamhati ay tumimo sa damdamin ng lahat. Maputla ang kanyang balat, namumula ang mga mata sa pag-iyak at paminsan-minsan ay humihinto upang huminga, ngunit muling dumadaloy ang luha sa kanyang mata. Bagamat sinikap ng lahat na aliwin siya at ipaalala na kailangang magpatuloy ang buhay, tila hindi makontrol ni Fujiko ang panginginig sa labis na kirot. Ang kanyang reaksyon ay nagdulot ng matinding damdamin at awa sa pamilya at kaibigan. Sa mga araw, bago at pagkatapos ng libing, ang kanyang kalungkutan at pakiramdam ng pag-iisa ay malalim na tumimo sa isipan ng nakasaksi. Ang larawan ng isang babaeng nasa edad na labis ang dalamhati sa pagkawala ay hindi malilimutan. Kasabay nito, ang trahedya ng pagkamatay ni Rieki ay mabilis na naging sentro ng atensyon ng media na may maraming artikulo at ulat tungkol sa insidente. Sa gitna ng emosyon at matinding pansin ng media, ipinakita ni Fujiko ang kahanga-hangang kalidad ng katatagan. Pinipigilan ni Fujiko ang malalalim na kirot sa puso at kalmado niyang isinulat at inilathala ang isang open letter sa media bilang asawa ng biktima. Ayon sa kanya, hindi nila inaasahan ang biglaang pagwala ng kanilang mahal sa buhay at ang buong pamilya ay dumaraan sa matinding kalungkutan. Sa mensahe ay sinabi niyang nais lamang nilang pangalagaan ang alaala ng yumao at maipagpaalam ito ng tahimik. Kaya hinihiling nila sa publiko at sa media na iwasan ang pagkuha ng litrato at anumang kilos na maaaring makadagdag sa kanilang pagdadalamhati. Nanawagan din siya sa mga reporters na sumunod sa wastong prinsipyo, magpakita ng disiplina at magulat ng may pananagutan. Sa pamamagitan ng mensaheng ito, ipinakita ni Fujiko na sa kabila ng hindi masukat na sakit, inuuna pa rin niya ang dangal at respeto sa yumaong asawa. Nais niyang makaalis si Rieki ng payapa at walang istorbo mula sa kamera o media. Bukod sa kalungkutan, ipinakita rin ni Fujiko ang matinding galit sa pumatay sa kanyang asawa. Sa isang di malilimutang panayam, nang tanungin siya tungkol sa damdamin niya sa salarin na nasa labas pa, napayuko siya at napapigil ang tinig, sabay sabing hindi niya maipaliwanag sa salita. Kitang-kita sa kanyang mukha ang sakit habang patuloy na tinatanong ang kanyang opinyon tungkol sa salarin. Hindi niya maitago ang galit at sagot niya sa maikli ngunit emosyonal na kinamumuhian niya ang salarin at gusto niya itong patayin. Pagkalipas ng 2 buwan ng aktibong investigasyon, nagbago ang takbo ng kaso. Naaresto ang 2 pangunahing sospek, ngunit ang gumulat sa buong komunidad ay ang kanilang pagkakakilanlan. Si Fujiko, ang babaeng nangakong gaganti sa asawa, ay isa sa 2 sospek. Ang isa pa ay si Shinjo Kamiyama, 29 na taong gulang at ordinaryong empleyado. Lumabas sa karagdagang investigasyon ang nakakagulat na katotohanan na si Shinjo ay lihim na kasintahan ni Fujiko at nagsimula ang relasyon nila sa simula ng taon sa kabila ng 16 na taong agwat ng edad. Dahil dito, nagulat ang lahat na nakasaksi sa labis na kalungkutan ni Fujiko.
Ang larawan ng babaeng umiiyak na halos wala ng lakas sa libing ng asawa ay sariwa pa rin sa alaala ng marami. Kung totoo ang mga paratang, kahanga-hanga ang kanyang kakayahan sa pag-arte na karapat-dapat sa Oscar Award. Bukod dito, palaisipan kung anong charm ang taglay ni Fujiko na palaging nakakaakit ng mga lalaking ganito ang pagmamahal. Upang mas maunawaan ang pangunahing tauhan sa kaso, kailangang balikan natin ang buhay ni Fujiko. Ipinanganak noong 1973 sa Mie Prefecture. Lumaki siya sa hindi kumpletong pamilya kasama ang kanyang ina at 2 nakakatandang kapatid. Lahat ng 3 ay may pare-parehong ama, ngunit magkakaibang ina. Palatandaan ng maraming nabigong kasal ng kanilang ama. Dahil sa single-parent na pamilya at abalang ina, kulang ang gabay at supervision para sa 3. Lumaki silang rebelde at ang nakakatandang kapatid ay sumali pa sa gang. Si Fujiko na matigas ang ulo at ayaw sumunod ay madalas nagpalipat-lipat ng paaralan sa high school. Kahanga-hanga na sa kanyang masigla at matatag na personalidad, sa loob ng 1 linggo sa bagong paaralan, nagagawa niyang manguna sa grupo ng mga problemadong estudyante. Noong high school, malinaw sa kanya ang limitasyon sa academics at minsang nangarap maging professional wrestler. Ngunit nagbago ang direksyon ng buhay niya nang magpakasal siya sa isang gang member sa edad na 19. Nagkaroon agad ng anak, ngunit dahil sa hilig niya sa kalayaan at kasiyahan, hindi niya matagalan ang responsibilidad ng pamilya at bahay. Nagwakas sa diborsyo ang unang kasal. Sa sumunod na mga taon, dahil sa kabataan, masigla at bukas na personalidad at kaakit-akit na anyo, marami siyang naging karelasyon. Dumaan siya sa 3 karagdagang kasal at diborsyo bago nakilala at nagpakasal kay Rieki, ang ika-5 asawa. Isang kakaibang pattern ang napansin dahil lahat ng kanyang asawa ay halos 20 anyos lamang. Bilang veterano sa larangan ng romansa at dating rebelde, nai si Fujiko sa pagkikipag-inom at pakikisalamuha sa iba. Nang tumanda, ginamit niya ang ipon niya upang magbukas ng maliit na bar kung saan siya ang may-ari hanggang makilala si Rieki at muling nahulog sa pag-ibig. Bagamat may kasanayan sa pag-arte, si Fujiko ay tila laging may kontrol sa emosyon kahit sa pinaka-madidilim na pagkakataon. Sa katotohanan, tahimik na iniimbestigahan ng pulisya si Fujiko at lumabas sa kanilang investigasyon na sa unang 2 taon ng kasal, tunay na nagmahalan si Rieki at ang kanyang asawa. Ngunit paglipas ng panahon, nawala ang dating init ng pagmamahalan. Ipinakita ni Fujiko ang tunay niyang pagkatao at napansin si Shinju na isang ordinaryong empleyado sa Suzuka City na madalas pumunta sa kanyang maliit na bar. Sa simula ng taong iyon, naging magkasintahan ang dalawa na madalas din niya itong dalihin sa bahay kapag wala si Rieki. Sa takot na matuklasan, nagpanukala siya ng diborsyo, ngunit tumanggi ang asawa. Upang aliwin ang kanyang kasintahan, naisip niya ang matapang na plano na tanggalin si Rieki. Dahil bulag sa pag-ibig, hindi natakot si Shinju sa plano at bagkus. Buong tiwala siyang pumayag na alisin ang kanyang karibal. Bagamat maingat ang plano, natuklasan ito ng pulisya sa pamamagitan ng masusing investigasyon. Una, natagpuan na naiwan ang wallet ni Rieki sa kotse, ngunit hindi kinuha ang pera, kaya malinaw na hindi ito krimen para sa pera. Pangalawa, natagpuan ang dugo at kaunting ihi ng biktima sa sahig ng bar ni Fujiko, pati na rin ang sangkap ng sleeping pills sa katawan. Dahil dito,
napatunayan ng pulisya na unang pinainom si Rieki ng gamot sa bar upang siya ay mawala ng malay, saka pinatay sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang electrical cord at saka iniwan sa van. Mula sa surveillance video, lumabas si Rieki sa bar bandang 1:00 ng madaling araw at bandang 4:40 ng umaga. Umalis ang silver van papunta sa bahay ni Rieki. Bandang 5:80 ng umaga, umuwi si Fujiko gamit ang sariling kotse at mga 40 minuto ang lumipas bago tumawag sa pulisya. Ipinakita niyang siya ang nagmaneho ng van ni Rieki, ngunit malinaw sa CCTV na si Shinjo ang nasa upuan ng driver. Sa panahong iyon, dala ng van ang katawan ni Rieki at iniwan ito bandang 5:10 ng madaling araw. Sa harap ng maraming ebidensya, hindi na makapagtanggol si Fujiko. Ayon sa kanyang pagsisisi, pagkatapos ng hating gabi noong 13 ng Mayo 2018, naglingkod siya sa bar habang ibinigay ang susi ng bahay kay Shinzo upang patayin ang asawa habang natutulog. Iniulat ang pagnanakaw saka umakyat upang magpahinga. Upang hindi mahayag ang insidente, binigyan ni Fujiko si Rieki ng inuming may sleeping pills. Hindi alam ni Rieki ang balak ng kanyang asawa at pagkalunod sa antok, agad na tinawagan ni Fujiko si Shinzo at magkasama nilang pinatay si Rieki gamit ang electrical cord bago ginamit ni Shinzo upang i-drive ang van. Sa katunayan, hindi komplikado ang balangkas ng kasong ito. Isa lamang itong trahedya na bunga ng pagtataksil at nabigong pagtatangka sa diborsyo. Ang ikinagulat ng publiko ay ang walang kapantay na galing sa pag-arte ni Fujiko bago siya arestuhin na nalinlang ang lahat. Ang kilos niya ay hindi kahawig ng isang mamamatay tao. Ngunit kahit ang isang mahusay na aktres ay may sandali ng kapabayaan. Sa katapusan ng Mayo, matapos ang libing ni Rieki, tumawag si Fujiko sa kanyang biyanan at isang pangungusap lamang ang sinabi. Huwag mong isipin ang ari-arian ni Rieki. Agad mo itong ipasa. Agad itong ikinagulat at ikinagalit ng biyanan dahil 2 linggo pa lamang ang nakalipas mula nang mamatay ang kanyang anak at hindi pa nahuhuli ang salarin. Ngunit ang unang tawag ng manugang ay tungkol sa ari-arian. Marahil ay magtatanong ang ilan kung mas mayaman ba si Fujiko na nagpapatakbo ng maliit na bar kaysa kay Rieki. Sa katotohanan, sa Japan, ang pisikal na trabaho tulad ng demolition ng bahay ay mas mataas ang kita kaysa sa inaakala ng marami. Kadalasan pa nga ay doble ng mga nasa opisina. Bago naganap ang krimen, lihim niyang itinataas ang insurance ng asawa mula 46 million hanggang 80 million yen. Iniisip na kung papatayin na rin niya ang asawa, mas makakabuti rin kung may dagdag na pera. 1 linggo matapos ang pagpatay kay Rieki, lumipat na sa bahay si Fujiko, si Shinjo at lumalabas silang magkasama na nagpapakita ng malapit na kilos na walang pagtatago. Nang tanungin ng mga reporter, sinabi ni Fujiko na magkaibigan lamang sila at pumunta siya dahil may problema sa paghinga. Ngunit hindi kapanipaniwala ang paliwanag na ito. Matapos maaresto si Fujiko, sinabi ng anak niya sa media na sa libing ni Rieki, pakiramdam niya ay umaarte lamang ang kanyang ina. Ang lalaki ay lumipat sa bahay ng napakabilis at ang tanong ng lahat ay bakit ganoon kabilis. Noong ika-24 ng Hulyo 2018, 2 buwan matapos ang krimen, inaresto ng pulisya sina Fujiko at Shinzo at dahil sa matibay na ebidensya, kinailangan nilang aminin ang lahat ng krimen. 3 linggo lamang ang lumipas, inaresto rin ang isang pangatlong tao na si IZ, 69 na taong gulang na ina ni Fujiko
bilang pinaghihinalaang sangkot, ngunit hindi siya naakusahan dahil kulang ang ebidensya. Opisyal na nagsimula ang paglilitis noong 11 ng Mayo 2019. Sa korte, sina Fujiko at Shinzo na minsang nagmahal ng labis hanggang sa magplano ng krimen, ay ngayon ay nagtatakasan at pinagtatapunan ang sisi sa isa't isa. Ayon kay Shinzo, kumilos siya dahil naniwala siyang mahal siya ni Fujiko at handa siyang makisangkot sa plano dahil sa pag-ibig na iyon. Ngunit sa upuan ng nasasakdal, sinabi niyang wala talagang pagmamahal at biktima lamang siya ng panlilinlang at manipulasyon. Matapos ang mahabang paglilitis, noong 30 ng Hulyo, ipinahayag ng korte ang pinal na hatol. 17 pagkakakulong para kay Fujiko at 14 para kay Shinzo. Ang dating kwento ng pag-ibig na ito ay nauwi sa trahedya. Ang madugong pangyayari ay opisyal na nagtapos sa pamamagitan ng mahigpit na parusa ng batas at ang kwento ng pag-ibig na puno ng kasinungalingan at krimen ay tuluyang nakarating sa wakas.